Okay, 11. An 800 meters two-wire DC distributor AB fed from both ends is uniformly loaded at the rate of 1.25 ampere per meter rad. Calculate the voltage at the feeding points A and B if the minimum potential of 220 volt occurs at point C at a distance of 450 meters from the end of A. Resistance of each conductor is 0.05 ohm per kilometer. So, hinahanap natin yung voltage A and B. Ang meron lang tayong given na voltage is sa C. So, pag pinawin natin siya, hindi natin alam ito, voltage natin dito sa B. ano daw yung distance? 457. A to C. Then yung kabila, 350. Then, meron tayong total current na ay ang ating uniform distributed na current is 1.25 ampere. and ang voltage natin dito is 220. So, gagawa tayo ng two equations ng KVL. Yung isa dito, yung isa dito. Or kahit yung isa lang, pwede nyo na makuha ka siya. Okay, then, ang pag-given natin, yung resistance of each conductor. Each conductor yun, ibig sabihin, times 2 para makuha natin yung two conductors. So, 0.05 ohm per kilometer. So, hatiin natin. Tawagin natin yung BA at saka BB. Ilan yung current natin dito? 1.25 Gawa tayo ito. By KVL, BA minus 562.5 times, ano yung resistance natin? 0.6. Ohm per kilometer times 2 times 0.45. Bakit natin ginawa 0.45? Kasi meter. Ito, kilometer. Kaya divide natin na 1,000. Minus 220 is equal to 0. So, ilan yung BA ko? Volts. 145. Tama ba? Yes. 220. Okay, punta tayo sa kabila. 220 BB. So, ilan yung current ko dito? 1.25 times 350. 487. 37, sir. 387. 437, sir. 437. 0.5. Sir.
tayo pa naman. KBL ulit. BB 437.5 times 0.0 times 0.34 minus 220. So ilan yung voltage na ito? Two, three, 235.3125. So yan na yung hinanap natin sa number 12. Voltage at number 11 pa. May tanong. So, direct substitution tayo. Uniform loading tayo, wala tayong concentrated loads. Kaya ganyan yung pagkuha natin. Pero pwede rin siya isa lang. Anong isa lang? Isang side na. Hindi. Ang inanap ko kasi voltage at voltage. Pero kung sinabi dyan, voltage at the feeding point lang, tapos isang feeding point lang, ay yung isa lang. Pero since both ends, meron tayong feeding point, consider natin. Well, A section of two-wire distributor network is 1,200 meter long and carries a uniformly distributed load of 0.5 ampere per meter. The section is supplied at each end by a feeder from a distribution center at which the voltage is maintained constant. One feeder is 900 and the other is 600 meters long, and each has a cross-sectional area of 50% greater than that of the distributor. Find the current in each feeder cable and the distance from one end of the distributor at which potential drop is minimum. Now, para magkaroon ng idea bakit may feeder pa tayo at saka bakit may distributor tayo, okay. Diba pag tumingin kayo sa labas, sa mga poste ng Meralco nyo, yan, sabihin natin yung poste ng Meralco, may makita kayong kable dyan. Itong kable na yan, yan yung distributor nyo. So, paglabas nyo, yung nakikita nyo yung wire, kung tawag natin doon, distributor. Okay, sabihin natin ito yung bahay nyo. May kable ka na pinatang mataas, di ba? Yan yung service entrance nyo. Yan yung entrada. Kumbaga, yung ginagawa nyo sa system design nyo, simula dito, papunta sa bahay. Yung ginagawa natin dito, ito nasa taas, yung distributor. Yung distribution lines. Now, may dulo yung distribution lines, may pupunta yan sa substation. So, sino ba dito taga-Sukat or malapit mo sa area na yun, di ba may substation doon? Kung taga Valenzuela ka or Caloocan, may substation rin doon. May linya na nagagaling doon. Itong linya na to, ito yung feeder natin. So, yun yung sinasabi mo, feeder dito. Yung linya to na papunta sa distribution line. Yung distribution line mo, ang tawag natin minsan is distributor. Kaya mo nga siya tinawag na distributor kasi nag-distribute ka ng electrical energy. So, ito yun. So, kung sabihin natin sa design project nyo, hindi kayo makagawa ng paraan na makuha nyo yung single line diagram. So, isa-isahin nyo yung mga bahay doon. Mag-assumption kayo ng loads nila. Tapos gagawa kayo ng distribution system. Assume mo yung loads syempre ng bahay, di ba? Pwede yung gano'n. Kaya nga mas maganda kung may single line. Kasi kung wala kayo single line, imamano-mano nyo. For example, yung makikita nyo sa energy plan ng DOE or yung forecasted demand nila na for example 3,000. Di ba buong Ilocos yun, sabihin natin. Kailangan mo at least isipin ilan ba bahay sa, ano ba yung mga municipality sa Ilocos. So, isa-isahin mo. Tapos lalagyan mo ng assumption ng mga bahay. Ano yung mga loads, etc. Tapos saka ka gagawa. Pwede yon. Kaso, yun nga lang, madugo yun. Dahil kung si
Kung ikaw, ano ba? Joy. Joy. Si Joy. Si Joy. Si Joy. No? Ay, ayaw mo ba Joy? O sige, pag direct Joy, ano ba yung isang pangalan? O si Larissa, sabihin natin, na iirita na doon sa concentrated loading. Isipin mo na lang, gagawin mo yon sa buong Ilocos. Concentrated loading tawag natin doon. Hindi sir, mas nakakairita. Mas nakakahirap na yun. Kaya nga pinapagawa ko sa inyo yung single line para mabawasan kayo na ang gagawin. Pero kung pakiramdam nyo hindi kayo makakabuhat talaga, umpisahan na yun. So, ang makikita ko sa chapter 2 nyo, more or less, kung ilang residential housing, ilan yung parang demand nyo doon, etc. Okay lang yun. Kumbaga, para at least maumpisahan nyo na. Uuwi siya sa Sabado. Papagaling ko na ba? Snap na. Okay, balik tayo. So, meron akong uniform load. Tawagin na lang natin A papunta B. Ang length natin dyan, 1,200. 1,200 meters. May current na daw dyan na nagdi-distribute tayo 0.5 ampere per meter. Then, may dalawa tayong feeder. Ito yung isang feeder natin. Ito yung isang feeder natin. Yung usang natin, feeder natin daw dito, 900 meter. Ito, 600 meter. Ang area nito is 1.5 times ng area ng distributor. Paano naging 1.5 yun? Kasi sabi, 50% greater than that of the distributor. Kumbaga, mas malaki yung area ng feeder kaysa sa distribution line, which is true naman. Kasi pag nakakita kayo ng kable mula substation papuntang distribution lines, mas malaki yon kaysa sa mga kable mo sa distribution lines. So, 1.1 times yun. So, ang tanong natin dito, find the current in each feeder cable and the distance from one end of the distributor at which potential drop is at minimum. So, pag wala kang given na point kung nasaan yung minimum potential drop, always assume na sa gitna. So, palaging gitna yung assumption natin. So, ito yung assumption natin, gitna. So, 600 meters. Now, punta tayo dito sa umpisa. Sabi natin dito, yung voltage ko sa A is actually equal sa current ko sa A times resistance ko sa figure A. Okay? Ohm's law. Hindi ko alam yung current ko sa A, kaya tawagin ko na lang IA. Pero yung RA alam ko. Ano ba yung RA ko? Rho times 900 over 1.5 meter. Yan. Punta tayo sa kabila. Dito naman sa kabila, tawagin natin VB. IB, RB. Bakit IB, RB? Kasi nga resistance naman sa feeder B natin. And this one is equal to IB rho 600 over 1.5. Ang sabi natin, parehas sila ng voltage. Diba? At which the voltage is maintained constant. Parehas yung voltage natin. So it means that VA is equal to VB. So IA rho times 900 over 1.5A is equal to IB rho times 600 over 1.5A. Ano yung pwede natin cancel out dyan? Okay, 1.5. Babalik tayo. Ito nakalagay. One feeder is 900 and the other is 600 meters long and has a cross-sectional area of 50%
greater than that of the distributor. So kung ang area ng distributor mo is A, ano ang area nito? 1.5A kasi 50% greater. So kaya 1.5 yan. Cancel out natin yung 1.5. Cancel out ko rin yung rho. So, pwede natin sabihin, IA is 600 over 900 IP. Or 2/3. IP. Tandaan lang muna natin yan. Okay, balik tayo dito. Hinati ko, di ba? Hindi ko alam to. Tawagin na lang natin IA. Ilan yung current daw na dumadaan dito? 0.5 ampere per meter. So, anong gagawin ko doon? So, times ko na 100. Magiging 300 ampere. Since wala tayong concentrated load, pwede ko sabihin na ang IA ko is 300 ampere. So, ilan yung IP ko? Tapos na. Ha? Tapos na. Yan na yung IA and IB na. 300 and 200. Tapos, ano pa hinanap natin? Yung distance. 600 eh. May tanong sa 12. 2/3 ng ano? Ay, I80 plus 2/3 of ID. Parang mali. Sabihin natin ha. 300 to, di ba? Oh. 300 times 3 times 3. 900. 450 dapat. Bigot ang... Sir, paano daw nangyari ang cancellation ulit, sir? Paano naman ang 1.5? Pag binas multiply mo, di ba? Pag nilipat mo yung 1.5 PTA dito, magka-cancel out. Pag nilipat mo yung SSD, nag-ano lang tayo? Algebra. So ito yun, 300 and 450. Ang distance natin is 600. Pag walang given, always assume straight na. Sige, so pahingi muna bago tayo mga